Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. Dito 5032. Ayan, 39353 ang job order. So ayan, may nakalagay dito mga kabay. Baklas mali. Ayan, nabasa. Ayun. So nabasa siguro mga kabay. Binaklas nila. Hindi na nila maibalik ng maayos. Ayun po. Ayan. Ayan, pinalawang po yung screw niya, so ibig sabihin nabasa. So yung sabi ditong baklas mali, nabasa, ibig sabihin nabasa kaya binaklas nila. Yung nga lang di na maibalik. So bubuksan natin mga kabay, hindi man natin isasaksak. Tingnan natin kung may sira ba o wala. Ano, low straight na yung ano mga kabay, yung screw. Dito rin yung kabay, baklasin din natin. Baka nung bagyo to mga kabay, nabasa. Yun, basa nga. So hindi niya talaga bunot yun mga kabay dahil hindi niya po binaklas yung lock. Ayan. Ito po yung lock ng mga kabay sa armature. Bago nyo po mahugot yung armature, kailangan nyo munang baklasin to. O kaya pag pinilit nyo, mapuputol yan. Ayan. Dahil plastic lang po ito. Ayan. Yun po yung pinaka-lock doon sa armature. Tapos iaangat nyo po yung carbon spring. Ayan, para hindi po sasabit yung carbon. Pero yung carbon niya mga kabay, maiksi na. Kaya hindi na rin po sasabit yan. So, babaklasin natin ngayon. Ay, may isa pa. Yung low straight na ano. Yun, nabasa nga mga kabay. Kinalawang yung armature. So wala naman pong tama. Ayan. Kailangan lang itong linisin mga kabay. Ayan. Pati pilquil po, pinalawa. Ayan. So hindi niya talaga mahugot mga kabay. Dahil pati yung ano, hindi niya na hinugot. Ayun, mali nga. Binaklas niya pala ito mga kabay. Oh. Binaklas niya yung selector. Ayos to ah. Ano yan? Yun. Hindi niya kasi kinalas to eh. Dapat nauna mo nang kalasin yung lever. Ayan. So sa mga magbabaklas ng dito 503 to mga kabay, unahin nyo munang kalasin to bago nyo hugutin. Yan. Tingnan natin kung hindi ba nasira to. Yan. Papalit na rin nito mga kabay. Naputol po yung dulo. Yan, humiwalay na. So ito mga kabay, binaklas niya ito, hindi niya na ibalik dito sa, ayan po. Dapat itong pinaka-selector niya, yung naglilipat ng gear, dapat ito ang mauna bago yung, ang tawag nito bearing din eh, pero hindi bearing yan mga kabay. Bearing lang po talaga ang tawag niyan. Iangat nyo to, tatanggalin yung tatlong screw, tapos papasok nyo po ito. Dapat ganun ginawa niya. So hindi niya ginawa yun mga kabay. Ayan, baka nakalimutan niya. Ayan. So babaklasin ko to mga kabay. Kasi parang wala namang problema dito sa ano niya. Tigas lang. Pudpud lang yung pangkalas ko talaga. Uy, muntik na. Buti hindi tumama sa kamay ko mga kabay.
Yun. Lakas naman yung maghigpit. Hinigpit niya dito. Sobrang higpit yung ginawa niya. Tigas ng pagkahigpit niya. So yan mga kabay, nabaklas ko na po siya, nilinis ko na rin. Ayan. Gansanin nyo po yung armature, makintab na po, wala na po siyang kalawang. Ayan. Yung sa field coil niya, ayan. So mga kabay, meron po talaga siyang sira. Ayan. Una, yung sinabi ko sa inyo kanina na bearing, ang tawag, ayan. Basag po, ayan. Tapos yung lever, intershaft ay spindle, malakas na po yung palag, ayan. Tapos yung washer, ayan, basag din po dahil po mali yung pagkakabit, ayan. Dapat hindi po nasisira ito, ayan, kasi washer lang naman po siya. Ano pa ba, syempre o-ring, brass holder mga kabay, magpapalit na rin ako dahil maiksi na po yung carbon nya, ayan, tsaka medyo maganit na po i-reverse forward nya, ayan. So ayan mga kabay, tapos nilinis ko rin yung kanyang front housing, ayan. Dahil meron pa akong hinahanap na washer na nawawala, hindi niya naikabit. Ito po, ang liit. Yan po yung hinahanap ko, kaya po nilinis ko na rin yung front housing niya. Ayan. So yun lang po yung papalitan natin mga kabay. So ito mga kabay, kakabit natin yung intershaft, unahin natin, ayan. Siyempre kasama yung piston. Ayan. So ganyan po ang forma niyan. Ayan, magkakatabi po yan. Nakasuksok lang po ito. Tapos lalagay nyo rito sa kanyang casting. Ayan. Tapos may dalawang screw yan mga kabay sa gilid-gilid ng intershaft. Yan lang po yung higpitan nyo. Ayan. Dalawa po yan. Nasaan yung isa? Yun, isa. Yun. Tapos, pag natapos yun na po, ang sunod, ito. Ito kasi hindi niya naikabit mga kabay. Buti nga hindi ito nabali. Kasi kung nabali ito, dagdag estimate na naman mga kabay. Ayan, yung spring niya okay pa. So dito po yan nakakabit mga kabay. Pansinin nyo po, may bilog siya na maliit na shafting. Diyan po yan nakatusok dito. Ayan o, may butas. Pag ganyan po yan. 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 Pero isasabay mo tong washer na to. Ayan. Kasi yung bilog, yung ito naman, dito yan nakasuksok mga kabay. Pag ganun po yan. Yan. So ito yung tumutulak ng gear pag naglipat siya ng hammer tsaka drill. Yan. So ilalagay natin mga kabay. Yan. Ganyan po ang forma niyan mga kabay. Yan lang. Hindi lang pumasok. Hindi lang pumasok. Yan. Yan, ganyan po ang forma niyan mga kabay. Yan. Tapos lalagay natin yung ito muna, basag nga lang. Yung bearing. Bearing na hindi naman bearing. Maluktot yata. Pumasok ka na. Ayaw. Bakit? So yan mga kabay, nabuo ko na po. Ayan.
So ito yung nagsisilik mga kabay. Yun yung baba, taas. Ayan. Pag nakadrill, tapos nakahammer. Ayan. Yun yung nakadrill mga kabay, nakababa. So ikot lang siya ng ikot, wala siyang hammer. Pag tinaas to, yun, nagkakaroon na siya ng hammer. Ayan. Nga lang, yan po yung basag. Tapos syempre yung washer ng spindle. Ayan, mauuna po to bago yung spindle mga kabay. Ayan. Ayan. So okay na mga kabay. Sasalpak na natin yung kanyang front housing. Ayan. Syempre ilalagay natin sa gitna yung spring niya. Ayan. Para pumasok yung lever. Ayan. Laging nakagitna po yung spring. Para pagpasok nyo po ng lever, saktong-sakto po yung pinakatiti niya. Ito. Ayan. Tapos didiin mo siyang pataas. Ayan. So ganyan na po yan mga kabay. So hindi na po yan mabunot. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabay. Di ko na po ipapakita yung buo dahil mahaba na po yung aking video. Hindi na kasya sa cellphone. So maraming salamat mga kabay. Ulitin ko. Papalit tayo ng spindle, dalawang washer, tsaka o-ring, brush holder. Yan po yung papalitan natin sa rotary hammer na dito 5032. So maraming salamat mga kabay. Bye bye.